ka-super, mga kababayan, today is the 19th day of my 1 meal a day. Wow! Palakpakan naman yan! Grabe, no? 19 days of doing 1 meal a day. Biro mo, tuwing tanghali lang tayo kakain. And syempre, excited tayo lagi pagdating ng alas 12. Kasi kakain tayo doon. So, katatapos ko lang po mag-exercise. Actually, nag-video ako kanina, nag-vlog na ako, kaso 18th day ang nasabi ko. 19th day na pala. 19 days. Grabe. So, kung kayo po yung sumabay, hindi magkakasabay tayo. 19 days na tayo hindi kumakain ng umaga, ng gabi, tuwing tanghali lang. Ang kasabay ko rito po ay si Monica. Kaya lang may rice po yung kanyang 1 meal a day. Kahapon, lechon liempo doon sa Kalapan ng kinain ko. Grabe, may siya, may laing. Ang sarap, grabe. Naubos ko yung yung lempo. So, syempre, kailangan natin yung may fats kasi part ng ating low carbs, yung keto diet. Intermittent fasting, pinagsama-sama na po ito. At na-realize ko dito sa ginagawa kong 1 meal a day na ang pagpapapayat talaga o paglulus ng timbang natin ay proseso. So hindi ganoon kabilis. So parang sa business natin, sa pang-araw-araw na buhay natin, sa ginagawa natin. So may mga gusto tayong ma-achieve sa buhay, nagbi-build tayo ng network, may binibuild tayong negosyo. So hindi siya magic, hindi instant na right away papayat ka, mawawala yung mga bilbil mo. Hindi, talagang determination, discipline, sacrifice, lahat na gagawin mo. Biro mo yung sakripisyo ka na hindi ka kumain ng umaga, tubig lang, tapos mamaya kape. Tapos pag-check mo ng timbang mo, okay, mag-weigh ka na. Pag-check mo ng timbang mo, ang nabawas 1 kg o baka 0.5 lang. Aroy ko po. Grabe, pero ganun pa man. So syempre, sabi ko nga kanina, it's a process. So dapat tuloy-tuloy ka lang. Consistency is the key. Yan. So kasi hindi pa nagte-take off talaga yung pagpayat mo pagdating ng 30 days. Kasi na-experience ko na po ito on my 1 month sa Qatar. Parang walang nangyayari, pero nung malampasan ko na po yung 30 days, so pumasok na yung second month, doon na po mabilis. And in 3 months, grabe po ang biglang pinayat ko. So ganoon din po kayo. So sa buhay natin, kung meron ka mga business, meron kang binibuild na network, or kung ano pa man yan na nais mo mangyari sa buhay mo, laging hindi magic. So kailangan may proseso, trust the process, go with the process, and syempre hindi mangyayari yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay bukod sa ikaw ay nananalangin, nagpipray ka, and then pinagkakatiwala mo ito sa Diyos para magkaroon ng katagumpayan. So ang sabi niya nga, God will bless the works of your hand. Ibig sabihin, you have to do something. You have to go out. Okay? Yung ganito, pagpapa-slim natin o pag-aalis ng timbang, hindi naman pwedeng nakahiga lang tayo o nakanganga o diba, naghintay na lang na pumayat ka na lang. So, mas healthy pa rin yung nag-exercise tayo at kumakain tayo ng mga masusustansyang pagkain. So, huwag niyong kalimutan, mag-SIC, STC30, healthy coffee, yan po ang mga katuwang natin, and exercise. So, proseso. Trust the process. Go out, act on, galing ka lang, kumilos. Wala ako sa sabihin ko. So, kailangan may action. Yung pala gusto kong sabihin. So, dapat laging may action. Kasi, kung nandiyan ka lang sa bahay, nasa comfort zone, so, we cannot expect result. Kaya nga, don't think of the result. Just do the action and results will follow.
results will happen. Kung merong action, so ano yan law of ano yan law of basta law of nature man yan o kung ano pa mang law yan. Every time na may ginagawa ka, something will happen. Okay? So, maraming salamat po. Good morning to all of you. So, be with me, bear with me sa ginagawa nating 1 meal a day. Samahan niyo po ako at sama-sama tayong maging healthy. Always remember, prevention is better than cure. Okay? So, good morning. Have a blessed day to all of you. Life is super.